May mga iilang artistang magpahanggang ngayon ay tikumpa ang kanilang mga bibig tungkol sa mga isyu na ibinabato sa kanila tungkol sa kanilang tunay na pagkatao. May mga artista namang bukal sa kanilang kalooban na aminin ang totoo sa kanilang pagkatao na sila ay may pusong mamon. Sa larangan ng showbiz ay di may iwasang pakialaman ka ng ibang tao na sumusunod sa iyo dahil parte ito sa isang buhay bilang celebrity. Mga karadyo baktas, sa video natin ngayon ay ibabahagi natin ang iilang mga aktor sa Philippine showbiz na umaming sila pala ay bakla at ang iilan ay biktima lang daw ng false information o fake news na kumakalat sa mainstream media. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel ko, ang channel na ito ay nagtatampok ng mga impormasyon ng mga artista at mga kaganapan sa national politics. Kung ganitong mga content ang gusto mo, please subscribe my YouTube channel at pahit ng notification bell upang sa ganon ay ma-update kita sa susunod kong mga video. Una sa ating listahan ay ang sikat na aktor na si Sam Melby. Si Sam Melby, bago pa man siya sumikat sa pagpasok niya sa Pinoy Big Brother, ay dati na siyang commercial model sa isang kilalang produkto. Ng kalaunan ay sumali sa reality show na Pinoy Big Brother at tuloy-tuloy nang nadiskubre ang kaniyang pagkatao at talento hanggang mas lalo itong sumikat. Taong 2007 nang pumutok ang isyu ng kaniyang pagiging bading, kung sino si Lolit Solis mismo ang bumulabog sa kaniyang isyu, kung saan nakita di umano ni Solis si Sam Melby na nakikipag-date sa co-actor na si Piolo Pascual at may mga larawan pa itong ipinapakita kung saan naka-holding hands ang dalawa, ngunit mariing itinanggi ito ng dalawa. Magpasa hanggang ngayon sa kasalukuyan nang may upload natin ang videong ito ay kasintahan ni Sam Melby si 2018 Miss Universe Catriona Gray at si Piolo Pascual naman ay nananatiling single ayon sa ating source. Sumunod naman ay si Piolo Pascual. Hanggang sa ngayon ay nananatili pa ring usap-usapan at inabangan ng mga fans ng aktor na kanyang isiwalat ang katotohanan na siya ay bakla. Noon pa man ay nalilink na si Piolo Pascual sa ilang mga aktor at naitanong na din ito sa kanya. Ika pa niya ay wala naman siyang pakialam sa nagpapakalat ng isyong ito na siya ay bakla. Maraming fans naman ni Piolo Pascual, kadalasan sa kanila ay mga kababaihan at nagsasabi na hindi naman issue sa kanila kung bakla ba o hindi si Piolo Pascual dahil kanila itong idolo. Dagdag pa ni Piolo na wala siyang inililihim sa publiko at kanyang pinanindigan na siya ay tunay na lalaki. Sa katunayan pa nga ay may mga nakarelasyon siyang babae noon sa kabila ng kanyang pagiging single ngayon. Taong 2000 nang mag-on sila ni Paps Fernandez at taong 2010 naman to 2011 nang mag-on sila ni Kissy Concepcion, habang sa mga lalaki naman na aktor na naliling sa kanya gaya ni Sam Melby, Eric Santos, Mark Bautista at iba pa. Alden Richard. Si Alden Richard ay isang aktor na kinikiligan ng karamihan lalo na sa kanilang nunsyo noon sa 8 Bulaga, kung saan tampok sa episode nila na Aldab sama ang aktres na si Maine Mendoza. Hindi rin nakaligtas si Alden Richard sa intriga kung saan siya di umano ay isang bakla matapos makuna ng larawan na tila ba naglalampungan si Alden Richard kasama ang isa pang aktor na si Derek Monasterio. Ito'y kapuso aktor. Sa mga larawang ito ay sinabi ni Alden na sanay na siya sa mga intriga sa kanya, na siya ay isang bading. Inako niya naman ang mga larawang ito ay mula sa kanyang lumang cellphone. Hindi pa natatapos ang isyu sa kanya nang nasundan naman ito ng iba pang larawan na kumalat sa social media, kasama naman ang isa pang lalaki na non-showbiz kung saan makikitang masaya silang magkasama sa isang swimming pool. Sa ngayon ay nananatiling single pa ang aktor. Pangapat naman ay si Inchong D. Hindi rin nakaligtas si D na pag-usapan ang kaniyang tunay na sexualidad matapos kumalat ang isang larawan na tila ba kinikilig siya ng husto na nakatitig kay Piolo Pascual. Ang larawang ito ay kuha pa noong 2015 nang may fun run na naganap at mga artista ang participant. Sa huli ay itinanggi naman ni Inchong D at sinabing yun naman talaga ang tingin ng ilan sa kanya. Maging si Vice ganda nga raw ay unang kita pa lang sa kanya ay napagkamalan agad siyang bading. Ang lima naman ay si Eric Santos. Ang singer at aktor na si Eric Santos ay napaulat na din noon na siya ay isang bakla. Usap-usapan din ito at pangunahing isyu ayon pa na ito daw ang isa sa mga dahilan kaya naghiwalay sila ng kanyang dating nobya at singer na si Angeline Quinto taong 2016 nang mag-on sila ni Quinto. Sumabog naman ang espekulasyon sa kanyang pagiging bading nang may pasabog ang isang radio personality ng ABS-CBN na si Jobert Socaldito.
hinggil sa patutsada ng host na si Eric Santos daw di umano ay isang bakla. Sinundan pa ito ng mga post sa kanyang social media account at komentaris kanyang radio program noon, kaya naman kumagat kaagad ang tagasunod ni Jobert at nagulat sa nasabing intriga. Agad namang nag-file ng cyber libel si Eric Santos at ang kanyang talent manager kay Jobert at agara namang binura ni Jobert ang kanyang mga post. Samantala narito naman ang iba pang mga sikat na celebrity na ibibigay ko sa inyo kung saan sila ang mga artistang umamin o sinapubliko ang kanilang tunay na sexualidad. Rustom Padilla, ang aktor na hinangaan noong dekada 90s kung saan kabi-kabilang mga proyekto ang kanyang ginampanan kasama ang iba pang mabibigat na mga aktor gaya na lang ng Mista kung saan nakatambal pa niya ang kanyang kapatid na si Ruben Padilla. 1994 naman nang ikasal siya kay Carmina Villarreal. 1997 naman nang mapaulat na sila ay naghiwalay. Ayon pa kay Rustom, taong 2001 nang mapansin niya na siya ay nahuhumaling na sa isang lalaki hanggang 2016 nang mapasali ito sa reality show na Pinoy Big Brother at dito na niya isinapubliko ang kanyang tunay na pagkatao at kanyang inamin na siya ay isang bakla at ngayon may dalang pangalan na Bibigan ng Hari. Mark Bautista. January 2018 nang aminin ni Mark Bautista sa publiko sa pamamagitan ng kanyang libro na may pamagat na Beyond the Mark. Ang librong ito ay naging kontrobersyal dahil sa kanyang mga inamin dahil sa mga laman nito at kanyang isinaad o inamin na siya ay bisexual. Kasunod nito ay wala naman siyang pinagsisisihan sa likod ng kanyang pag-amin at malaki ang kanyang paniniwala na ito ang tama para sa kanya. Habang ang kanyang pag-amin naman ay nagdulot ng pangyayaring gaya na lang ng iilan sa kanyang mga kaibigan ay unti-unting umiiwas at lumalayo sa kanya. Raymond Gutierrez, August 1, 2021, nang gulantangin ni Raymond Gutierrez ang publiko nang aminin niya na siya ay miyembro ng LGBT. Marami ang nagulat dahil hindi ito umugong sa showbiz industry noon. Sa panahong iyon ay sunod-sunod na mga proyekto ni Gutierrez kung saan makikita ang kanyang napakahusay na pag-arte sa mga maaksyon na palabas at teleserye. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon at gusto mo ang mga ganitong content, please subscribe my YouTube channel and pahit ng notification bell upang sa ganon ay manotify ka sa mga bago nating content.